Narito po tayo ngayon sa San Mateo, Rizal para bisitahin ang pamilya ng komedyanteng si Bantay para makuha din po natin ang kanilang panig sa mga binitawang salita ng kanilang padre de pamilya. And hopefully, maayos po natin ang kanilang problema. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Wala naman akong kasalanan mabigat sa kanila. Pero mahal ko pa rin kayo. Pero gusto ko munang medyo lumayo para maramdaman nyo rin. Yung wala yung tatay nyo sa tabi. Kasi ako yung nasasaktan ng gusto eh. Hindi nyo nararamdaman pag magkakatabi tayo sa bahay. Pag nagsasalubungan tayo. Hindi ko nararamdaman yung tawag niyong itay. Niyapos niyo, hindi niyo ako niyayapos. Mahal ko kasi anak ko sila eh. Asawa ko rin eh, kasi kasal kami. Nga lang eh, bakit ganun yung ginagawa ng trato sa akin? Ito ang mga binitawang hinaing ng komedyanteng si Bantay laban sa kanyang pamilya. Sa loob ng barbershop na ito sa Batasan, Quezon City, pansamantalang naninirahan si Bantay ng datna namin. Nagpasya ako na tuparin ang kahilingan ni Bantay na makauwi muna sa kanyang mga kapatid sa Nueva Vizcaya para makapagsimula ng panibagong buhay. Subalit kinagabihan, matapos lumabas ang aking vlog, nakatanggap kami ng mensahe mula sa staff ng Batang Quiapo. Inalok kaagad ni Coco Martin ang role si Bantay sa Batang Quiapo matapos mapanood ang kanyang kwento. Abot langit ang ligaya ni Bantay dahil sa sunod-sunod na blessing na dumating sa kanyang buhay. Ito na po tayo sa San Mateo, Rizal at atin pong pupuntahan itong bahay ng komedyanteng si Bantay para kausapin naman ang kanyang pamilya. Oo. Si Malu! Nag-aanak na sa'yo. Magandang umaga po, Aling Malu. Yung yung... Apo. Kumusta po, Aling Malu? Kumusta po kayo? Kayo po, misis ni Bantay. Oo. Andito pa yung mga anak niya. Ayan. Ito, Ito yung bahay ho nila. Oh. ito, pundar, bigay ng anak ko. Yung TV, bigay rin niya, ni Rochelle. Ito na yung kusina nyo. Ito nga lang kung sino nakakapiraso. Oo. Ito yung dito natutulog yung... Saan ka natutulog na eh? Dito rin po sa upuan lang. Dyan sa bangko na yan. Oo. Tapos yung may anak, dito sila, naglalatag sila rito. Oo. Ito naman yung itaas. Doon po sa mga lalaki ko. Kapiraso lang po yan, hanggang dito lang. Hanggang dyan lang yan. Opo. Oo. Kung ano yung yan lang po. Oh. Tapos si Bantay, saan natutulog? Sa itaas po. Kasama nila. Mhm. Sino kasama nyo rito? Dito sa baba, yung mga anak ko. Punong-puno pala kayo, no? Siksikan. Yung mga anak, nagsisiksikan nga po kami rito eh. Oo. Kaya minsan, nagpaparaya na lang, dito na lang ako natutulog. Pag nakumpleto sila eh, nandito, nakahiga ako rito. Naglalatag ako ng karton, dyan lang. Anak mo ito. Tapos dito sa kabila, yung isang pamilya. Apo, yung pinakabunso ko yan sa una eh. Dito sila nakatira sa Dyan po. eskinita na yan. Yan. Dati ron yung pumbanyo yan. Dati po namin si Arya na pinaayos na lang nila. Yung Naging kwarto na. Sa ano po sila nakatira? Sa Payatas. Aha. Tinapon na po sila sa Payatas, pinalis na sila sa Payatas. Simula nung umano yung Payatas, yung bumaksak, yan, pinaalis lahat na nakatira doon. Malapit kasi sila sa Tambakan. Kaya sabi niya, nanay, okay ba lang sa'yo kung dito kami ulit? Wala nang problema, dyan na lang, dyan kayo, paayos niya kung gusto niyo. Kaya dyan sila. Maliit lang yan, no? Maliit lang po yan talaga. Tama. Kaya nga yan, no? Pag mabalaki niya ba yung bayan, isira-sira nga yung babong namin. Pero trapan lang, no? Yan pa pinagmama. Kaya nang maganda tingnan dahil may halaman. Oo nga. Oo. Na pag-iiwanan na nga yung aming taas eh. Alos yung mga pamangkin ko, yung ate ko, nakapagpaayos. Kami hindi pa nakakapagpaayos yung taas. Kaya ito, inaantay ko na lang na mag-share-share sila para magastasan ulit. No?
Medyo lumaki-laki. Ito papagawa. Opo, ayan, itaas po para madugtungan. Oo. Yun ang gusto ko. Oo. Magkaroon pa sana ng pangalawang extension Extension. para may sarili silang. Or maayos mo na yung bubong, no? Para hindi tumutulo. Yung Kasi may trapal po siya eh. palitan nyo ng bubong. Sira-sira Para na mas po. matibay. Oo. Kasama na ho natin ngayon ang may bahay ni Bantay na si Mrs. Marilu Antonino. Aling Marilu, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyo. Opo, kaya po kami narito para ibigay po ang panig ninyo doon sa mga binitawang salita laban sa inyo ni Bantay. Opo. Totoo po ba, Nay, na pinalayas po ninyo siya sa inyong tahanan? Ano naman po kung pinalayas ko siya. Aha. Pero may dahilan po kung bakit. Kasi hindi naman totally nag-aaway kami sa amin mag-asawa. Ang kaya lang po kami lagi nag-aaway sa part po sa kabila. Kasi ayaw niya po na yung mga apo ko, yung kabila po na pumupunta sa amin. Tinataboy niya po yan pag nandyan. Paliwanag nyo muna, sino po ba yung mga nasa kabila? Apo ko po yan. Sa, Anak ko po. sa unang Sa una po. asawa. So may Opo. una po kayong asawa. Opo. Pero yung una po, wala na po yung patay na. Namatay na. At naghiwalay po kayo noon Oo. bago nyo nakilala si Bantay. Ilan po ang anak ninyo sa una? 3 lang po yan. 3. At may mga apo na po kayo sa kanila. Marami na po. Diyan po sila nakatira sa tabi ninyo? Ito lang po yung bunso. Ah. Yung panganay nasa may Silangan po. At yung pangalawa naman nasa San Pablo. So ang binabanggit yung issue kung bakit kayo nagtatalo ni Bantay ay dahil doon sa mga anak pagkapit ninyo. ko sa kabila. Bakit po ba? Ano po ba ang problema niyo doon sa Hindi mga ko na alam po. anak ninyo? Pagkasabi ko sa kanya, ano ba ang problema mo? Ano bang kinagagalit mo sa kanila? At lagi kang galit sa kanila. Ni ayaw mo silang papasukin dito. Pagka natapat sa pintuan, pinapaalis mo. Ano ba talaga ang ano mo sa kanila? Bakit galit ka? Ha? Basta, ayaw ko sila. Ganun sa akin. Eh bakit? Kung ayaw mo sila, kung hindi mo sila tanggap, hindi po pwede. Dahil mga anak ko yun nandyan, manugang niya, tsaka isa pa, mga apo ko. Ano ba ang nananalaytay sa kanila? Dugot lamang ko ang nananalaytay sa kanila para pigilin mo yung ganyan, akong ganun. Hindi naman po pwedeng ikaw lang palagi ang pagbibigyan ko, akong ganun. Paano? Hindi ko naman sila pinapakain. Hindi ko naman sila binibigyan. Hindi naman ang salita ko sa kanila. Ikaw ang lumayas. Kung hindi mo sila tanggap, akong ganun. Ha? Hindi ko sila talaga matatanggap. Kinamumuyan ko yan. Sabi niya, okay na nga, yun na nga. Kung di mo sila kayang tanggapin, ikaw ang lumaya sa pamamahay ko. Dahil akong ganun, dumating ka rito bahay na to, akong ganun. Okay. Sinasabi niya na siya rin ang nagpagawa nitong bahay na ito. Yung mga sira-sira lang po, pinaayos niya. Pero, At di paano naman po buo na. buo na yan. Opo. Bahay mo na yan. Opo. Bago mo nakilala si Bantay. Oho. Dumating po siya, bahay na po talaga yan. Diyan na ho kayo nakatira noon pa. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi mo kaya tanggapin, malaya ka, bukas ang pintuan para sa'yo. Pero teka muna, Nay. Opo. Gaano katagal na ho ba kayong magkasawa ni Bantay? Matagal na nga po. Kasal po ba kayo? Kailan po kami nagpakasal? 1996. 1996? Oo, kasi yung mga anak ko po, hindi ko maanohan ng birth certificate. Oo. Kaya nagpakasal po kami. Nagpakasal kayo. Mhm. At yung mga anak ninyo sa una, gaano katagal nyo na hong kasama yan dito sa lugar na to? Matagal na po. Matagal na rin. Mhm. So, noon pa man, nung bata pa kayo ni Bantay, nandyan na sila nakatira. Kasama ko po na lang sila sa buhay. Bakit po nagkagal? Nahiwalay lang po sila sa akin nung sila yung magsipag-asawa na. Noon lumaki na sila. Pero nung maliliit pa yan, kasama nyo mag-asawa ni Bantay. Oo. Naghahanap buhay kami parehas. Bakit po nagbago yung kanyang pananaw? At kailan po nagsimula yon? Yung ganong klaseng pananaw sa mga anak nyo? Ayaw ko na nga pong banggitin yan kasi Oo. malaking issue po talaga. Ano ibig niyo sabihin malaki issue? Masisira lang po kasi. Kaya wag na po natin pag-usapan kung maaari lang po. Aha. Kung maaari lang po, wag niyo nang tanongin sa akin yan kung bakit ganun. Oo. Kasi ayaw ko rin naman masira ang pangalan niya masyado. Kasi makaka-apekto po sa mga anak niya. Makaka-apekto rin po sa akin. Mas lalong maapektuhan siya. Kaya po para sa akin, kung ano lang po yung yun lang po ang sasabihin ko. Kasi ako, hindi naman po ako sinungaling na tao eh.
Ang hindi ko na po kasi matanggap, yung sobrang ano niya sa mga anak ko. Hindi ko katanggap-tanggap. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi matanggap sila, wala akong magagawa sa'yo. Pero mga anak ko yan, hindi ko pwedeng itaboy. Mga anak ko sila eh. Apo ko yan eh. Dugot naman ko nananalaytay yan eh. Kung di mo tanggap, wala akong magagawa sa'yo. Pues, ikaw ang umalis sa pamamahay. Dahil dumating ka rito, bahay na to. Huwag mo sabihin, barong-barong to. Bahay na to talaga nung dumating ka. Sabi ko nga sa kanya, kailan lang naman nasira yan? Napaayos mo lang. Oo, aminado ko. Pero nung time na kumpleto na ayos siya. Kumpleto ang gamit ko nung dumating ka, kung ganun. Huwag mo sasabihin, ikaw ang lahat na nagpakahirap. Ang sakit eh. Ang sakit pakinggan. Kaya lang, yung tinatanong niyo sa akin ngayon, hindi ko na po kaya sagutin yan. Kasi mahirap po. Pag sabi ko po, isang bagay, dire-diretso na po yan. Okay. Mabibigkas ko po ang hindi ko dapat bigkasin. Kaya iniiwasan ko na rin po Siguro, simpleng tanong na lang po, Nay. Opo, Without, simpleng tanong na lang po, kasi para ayaw ko rin naman hindi po. nyo na po kailangan paliwanag. Opo. Doon sa binabanggit nyo po, ang may... Kasi naka-TV na po tayo. Opo, ang may pagkukulang po doon, siya at hindi kayo. Oo. Okay. Okay, that's enough, no? Okay, isa-isayin natin yung kanya mga sinasabi Oo. na tuwing darating daw siya dito sa bahay, hindi siya inaalok na kumain. Kayo lang daw ang kumakain kasama ng inyong mga anak. Anong sagot Hindi niyo? naman po kasi siya kailangang alukin eh. Nandito naman po siya sa bahay para alukin pa. Hindi naman po siya ibang tao. At saka wag niya na, kasi hindi ko siya alukin dahil galit nga ako sa kanya eh. Kailan pa nagsimula yung away na yan? Yung pagkagalit nyo sa kanya? Kailan pa nagsimula yan? Matagal na po yung ipon-ipon, kaya lang lumilipas din. Lumilipas din. Kaya lang pagka yung sobra na, Umabalik. bumabalik. Oo. Ayun lang ho. Oo. Kaya minsan nga ho, nandito yung mga kaibigan niya eh. Oo. Oh. So, hindi na kailangan alukin. Welcome siya na kumain kasama ninyo. Oo. Ang kwento niya pa nga sa kapitbahay sa labas, tinataguan ko raw siya ng pagkain. Oo. Sabi ko, saan ko itatago ang pagkain? Andito lang naman ang pagkain. Ito lang naman ang kusina namin. Oo. Siya ang ayaw kumain. Ang gawa po niyan, laging nakakulong doon sa itaas. Nagse-cellphone, nakahiga, cellphone ng cellphone. Ano ba? Hindi ka ba tatayo dyan? Hindi ka pa kikilos dyan? Sabi ko ganun. Kumilos ka naman. Sabi ko, wala ka nang hanap buhay, ayaw pang kumilos. Sabi ko sa kanya. Nagagaya, ako na naman na nakita mo. O, yan na lagi ang bigkas sa akin. Bakit ba ako lagi pinag-iinitan mo? Hindi naman siya pinag-iinitan kita. Tumayo ka naman. At nakahiga ka lagi dyan. Baka mamaya manghina ka sa kahihiga mo. Sabi ko sa kanya. Tapos, yan, magse-cellphone siya. Wala siyang ginawa kundi mag-cellphone. Bababa siya, magtitimpla siya ng kape. O ayan, magkakape ka, dadalhin mo pa sa itaas, doon ka magkakape. Ayan sinasabi ko sa kanya. Pagkatapos, ibababa mo yung pinagkapehan mo, itatambak mo lang sa lababo. Hindi mo man lang maurungan. Yan ang ano ko. Ang ganda naman ng mga salita ko sa kanya, mahinahon yan. Hindi naman ako, Hindi nyo naman siya pinipwersa na magtrabaho. Hindi. Hindi Basta ko maging kumbaga, Oo. Ang sabi ko pa nga sa pumilos lang sa bahay. Oo. Wala ka namang hanap buhay. Hindi na kita pinupursige maghanap buhay. Kung ayaw maghanap buhay, dahil ang mga anak mo naman may mga hanap buhay na eh. Akong ganon. Dahil nabubuhay naman tayo, kahit hindi ka maghanap buhay, nakakakain tayo ng maayos. Akong ganon. Dahil sa mga anak mo. Dahil ang mga anak mo, kada naman sumasahod, nag-aabot sa akin. Kung sa sila nag-aabot, o nay, ito, ate tayo. O salamat naman, sabi ko ganon. Ganyan ako lagi sa mga anak ko eh, papasalamat. Ang kaya lang, ang sabi ko, hindi man lang yung mabigyan ng tatay ng pera. Kahit panigarilyo, hindi na sila iinik. Kasi, kumbaga sa lumayo na rin ang gusto ang loob ng mga anak na sa kanya. Dahil sa ugali nga niya. Kailan niya nagsimula? Ito lang, nung wala na siyang trabaho. Nung pandemya pa. Ng pandemic. Oo. Bakit? Hindi ko rin alam sa kanya eh. Kasi hindi ko rin siya matanong. Nagbago ba ugali niya nung wala siyang trabaho? Nagbago. Malaki yung pinagbago. Ano-anong mga ugali napansin yung... Ayun nga, yung nagiging mainitin siya lalo doon sa kabila. Sa mga apo ko sa kabila, naging mainitin siya masyado dyan. Lahat nakikita niya. Lahat magkilos nakikita niya. Kaya pagka napuna ko nga at nakikita ko, sinasaway ko siya. Doon na kami nagtatalo. Pati yung apo kong sa kabila,
Doon kami natalo. Kaya sabi niya, pinalo ko raw siya ng walis tambo. Mm-mm. Oo, aminado ko. Pinalo ko siya ng walis tambo. Yun na nga yung pinakita ko sa inyo. Mm-mm. Hindi naman masakit yun eh. Parang kumbaga sa ano, parang tapik lang. Mm-mm. Yung akin lang naman, parang na-stop na siya. Eh kaso hindi eh. Ganun pa rin siya eh. Oo. Mabunganga pa rin. Talo pa nga ako minsan eh. Oo. Minsan nadadaig ako. Kaya ngayon, pagka ano nga, yung anak ko, pag may anak kami na andito, katulad nung nakaraang buwan, medyo nakainyata siya nung nagtalo na naman kami. Sabi kong ganun, yung ugali mo, hindi na magbago talaga. Sabi kong ganun. Ang tanda-tanda mo na eh, akong ganun. Kailan pa ba namang maging ganyan ka pa? Sino pa ba naman nakagapit sa atin kundi mga anak natin? Ha? Ganun ganito, hindi sabi niya. Puros ka lang ganyan, puros ka ano, lagi na lang ako nakikita mo. Ganun. Hindi mo siya nakikita kita eh. Talagang nakikita kita. Dahil yung itsura mo, yung kilos mo. Sabi kong gano'n sa kanya. Paano hindi kita makikita? Ayusin mo yung kilos mo para hindi kita makita. Sabi ko sa kanya. Hindi ngayon, di nagtatalo na kami. Gabi na yun. Sumagot itong anak ko, isa, yung JR niya. Ano ba tay? Hindi ba kayo titigil? Eh di ako tumahigil na, no? Dahil yung anak ko nagsaway na. Tumahigil na kayo. Ganon. Ha? Bakit ka mo pala titigil mo? Ganun ito, ang dami yung sinasabi. Di ngayon, sabi ko, JR, hayaan mo na. Hindi mo mapapaabot ng tatay mo. Mabunga nga yan eh. Talo pa nga ako yan eh. Ano sa kanya. Hindi kayo titigil. Pababarangay ko kayo. Doon kayo sa barangay patutulugin. Sabi ni? Nung anak ko. Kaya pala sinabi niya na gusto raw ipabarangay siya ng anak niya. Kasi Totoo pala yun. Pinatitigil siya, ayaw niyang tumigil at nakakaya naman sa kapitbahay. Dahil anong oras na yun? 10:30 na yata ng gabi. Oo. Eh, dito pa siya nagsisigaw Oo. sa labas. Nakainom ba? Medyo. Oo. Medyo po. Ayun. Oo. Kaya, Pero Nay, bago nung pandemic, hindi yan ganyan. hindi po. Maayos siya. Maayos po. Pero dito umuwi sa inyo. Hindi naman ano yan eh. Hindi nagre-reklamo, wala. Parang normal lang. Normal lang po. Kaya nang, ayaw ko na nga magsalita eh. Kasi maraming nabago na talaga eh. Dahil simula nung mga nakarinig ako ng hindi magandang salita, Oo. mga ano, nabago yung pagtingin ko sa kanya. Oo. Eh, sinasabihan ko naman po Oo. sila eh, Oo. na wala nang papantay pa sa tatay niyo. Opo. Dahil ang tatay niyo mabait naman. Kaya lang, may time Pinagtatanggol mo pa. marakol yung utak. Oo. Ganon. Hindi niya naman kasi baka tumatanda na siya. Oo. Nag-iiba na yung pagkatao niya. Oo. Pabayaan niyo na lang. Oo. Ganyan, sabi kong ganun. Kayo pa nagpapaliwanag sa Oo. mga anak Ang niyo mga anak na pinaliliwanag. intindihin na lang, ganon. Pinaliliwanag ako naman. Pinakausap ko sila ng maayos. Siya, wala siyang pakikipag-usap na maayos sa mga anak niya. Oo. May binabanggit din siya na hindi na raw siya tinatawag na tatay. Ha? Hindi na raw siya niyayakap. Yung mga ganun ba? Yung mga Opo, pananabik ng magulang sa pagmamahal ng anak, yun ang kanyang sinasabi, hindi niya na nararamdaman yun. ayun na nga po ang part na yan. Huwag niya na po kasing hanapin sa mga anak yon. Dahil sila po, hindi ganun talaga. Bakit po kaya? Ano pong paliwanag? Sa mga anak ko, hindi ko yun naman, ano sila, kung bakit Maliit pa lang yan, hindi na yung malambing, yung mga anak mo? malambing naman sila noon eh. Oo. Ano kaya nangyari? Hindi ko rin masabi. Pero tanongin na lang natin yung mga anak ninyo. Kasi parang Oo. nagkaroon na rin sila ng sama ng loob sa tatay nila eh. Oo. Parang feeling ko ganun. Yung sama ng loob na yon, may kinalaman yun doon sa binabanggit mo kanina? Opo. So yun talaga ang ugat. Merong bagay na nangyari sa buhay ninyo May na naka-apekto sa inyong relasyon sa kanya at sa mga anak ninyo. Balikan lang natin yung nakaraan na Paano mo ba nakilala si Bantay? Ano nga po, mag-aareglo nga po ako. Ano ibig sabihin na mag-aareglo? Yung Sa karagdag- naggagawa po ng sapatos, yung ikaw po ang magbubuo. Kaya lang yung sa amin naman, sandals lang. Okay. Tapos? Siya po ang naglalapat sa swelas. Siya ang nagbubuo. Hindi pa siya, komedyante. Wala Hindi pa. pa po. Oo. Doon natira pa nga po kami ng kupang dahil gawa nung iniiba ko yung mga anak ko rito kami, lingguan umuwi dahil nagtatrabaho kami parehas. Kami po ako ang nag-aareglo, siya ang sapatero. Oo. Tapos?
Yun nga po, maganda naman na rin. Hiwalay na po ba kayo sa asawa niyo nung time na yan? Hindi naman ho ako nakipag-iwalay nun eh. Iniwan ho kami. Iniwan kayo ng una niyong asawa. Opo, yung una po. Siya po ang nag-iwan sa amin. Tapos nung nakilala niyo si Bantay, wala na kayong Oo, wala na kinakasama kami noon. connection. Oo. Tao yun, kinausap ko nga siya. Oo. Na sabi ko, ako may anak na 3. Oo. At siya may anak na 1. Oo. Oh. Tapos kinausap ko tatay ko. Eh, tatay ko naman, wala namang ano yan dahil ako nandito. Kaya nung dumating siya rito, Oo. bahay na to. Oo. Dahil yung mga anak ko kasama ko rito. Oo. 1987 po. 1987. Ah. Kailan po siya nakapasok sa sa showbiz? Ano siya, 1992 na yata. 92. Opo. Paano po siya napunta sa showbiz? Ano nga po yun yung dati kay Edmond Tian sa set Production. decorator, opo. Mm. Kasi minsan pupunta nga ako doon eh. Oo. Nung magkasakit siya, pinapunta ako doon. Oo. Yun. Kaya nalaman ko rin naman. Oo. Tapos sila Bentong, naging kumpare namin yan. Sila Bentong. Si Bentong. Nagmamasahe siya sa mga show ni Dolphy. Gano'n, hanggang sa nakilala siya. Tapos nung kinuha na siyang extra. Ayun. Hanggang sa, yun na nga. Tapos, nung makilala siya, medyo kumilala yung pangalan niya. Nagbuo sila ng parang jamboree. Yung nakasama niya si Kuhol. Yan, nakasama niya sa pagka-miestahan. Tinatawagan sila, nagkakaroon sila ng show kung saan-saan. Yung maganda naman ang niya nun. Kumusta po naging buhay niyo nung gano'n ang kanyang trabaho noon? Nung maganda trabaho niya. Nung Okay naman po. maganda ang buhay niyo. Oo. Napag-aaral ko yung mga anak niya, nakakakain ng maayos. Masaya po kayo noon. Masaya naman po. Oo. Pagka, okasyon, yan, naanong kay mga anak niya. Pagka malapit ng pasukan, nakukumpleto na yung mga gamit nila. Oo. Kasi nga, kung hindi po maanong isang asawa sa isang pamilya, wala akong mangyayari. Po ba? Kaya lang, palibasa ako, malaki ang pananaw ko eh. Oo, hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral hanggang 3rd year high school lang. Pero, mas, po ang kuwan ko, malawak. Malawak po ang pagkaintindi ko. Sanay ho kayo sa mga hamon ng buhay. Kumbaga, Opo. Kasi ako, sa totoo lang ho, lumaki ako ng hindi ko nakapiling ang nanay ko. Lang ho, kasi nung mamatay ang nanay ko, 2 taon lang ako. Kaya ang tatay ko, nagkaroon ng bagong asawa. Kasi natira kami rito. Marami na kami pinagtirahan. Nakauwi na kami ng Bisaya eh. So kami magkakapatid, magkakasama. Parang kasama kami ng tatay ko. Kaya nang makilala ko si Roberto, pinakilala ko sa kanila. Sige, bahala ka. Ikaw naman ang magdadala niyan. Ikaw naman makikisama dyan eh. Tapos yung isa ko pong anak na ito si Marie Chris. Nasa tatay ko pa ho yan dati. Palaki niya po yan eh. Binigay niya lang po sa akin nung time na hindi niya na kaya maghanap buhay. Kaya siguro mga edad niya ni nasa 11 years old siya. Noong time na yun. Nung time na binigay siya sa akin ng tatay ko. Oo. Kaya yun. Palipasa, laboy din to. Kaya dagalag ba? Oo. Nung nagtatrabaho pa ho si Bantay sa ABS-CBN, GMA, may trabaho rin ho kayo doon? Nung time lang tataba, wala na po. Dito lang ho kayo sa bahay? Oo, tumigil na ako dahil... Inaalagaan niyo yung mga anak niyo? Oo, nag-ano ako sa bahay. Oo. So lahat po ng ginagastos ninyo, galing sa kanya? Yung mga pag-aaral ng mga bata, hanggang sa makagraduate? Oo. Kaya nung time na nagkaroon ng mga lending, sumali ako dahil yung anak ko, magka-college na. Kaya Tumulong lahat na kayo? ng lending, pinatulan ko. Pinatulan mo na. Oo. Anong naaalala mo na doon sa huling araw na nandito siya? Ano yung pinagtalunan nyo noon? Bakit siya umalis dito? Wala naman po. Yun na nga lang po. Masyado niyang tinatanim. Anong nangyari nung araw na yun? Nung pag-alis niya? Wala naman po. Di lang kami nag-iinikan na talaga. Nagdadaan-daanan na lang kayo, ganun? Kasi, kinokontra ko po kasi. Yung ayaw niya, kinokontra ko po yun. Na pag sabi niya, kasi ito kasi mga apo ko rito, mahilig pumasok sa bahay. Ayaw niya.
Ano na naman yan? Ba't tayo pasukin? Apo ko yan. Akong ganun. Ha? Ayaw ko sila nandito. Ganun ito. Hindi pwede yun, Roberto. Dugot lamang ko nananalaytay dyan. Hindi po pwede ikaw masunod. Kaya ako masunod. Ganun sa akin ganun. Oo, ikaw nagpapalamon. Kung ganun. Pero wag mo kong pigilin sa ganyan. Kung ganun. Dahil wala ka namang karapatan para kontrolin mo ako. Akong ganun sa kanya. Kasi, hindi ko man sila pinapakain eh. Yeah. Sila na may nakikiano lang dito. Ayaw na ayaw mga kalaro ng mga apong mo dito sa itaas sila eh. Akong ganun. Gusto, pagka nakikita ng kalaro sila, nagagalit ka. Marami ka sinasabi. Akong ganun. Bakit? Ano ba nila yan? Pinsan nila yan eh. Akong ganun. Siyempre, natural yun. Eh, yun ang lagi namin pinagmumulan ng away. At yun yung pinag-awayan nyo nung huli. Oo, yan lang yan. Yan lang po yung mga pagkampi-kampi ko pag ano-ano pagsaway. Tapos yung huli nun, yung araw na yun, pinalayas nyo siya. Hindi ko siya pinalayas yung time na yun. Siya na ho ang kusang Kusa bumaba. na. Oo. Sabi niya, Pero nabigkas nyo yun, yung mga salitang umalis ka na lang dito. oo. Pero dati pa yon. Nauna pa yon na araw. Nabigkas ko na yun. Hindi nung araw na umalis siya. Hindi. Okay. Nung ano na, nung nabigkas ko sa kanya yun, nung nag-aaway lang kami. So bigla na lang siya umalis dito, gano'n. Ano? Sabi niya, nalayas ako rito. Oh. Ganon. Oh. Di ba anak ka kung gusto mo lumayas? Kasi marami siyang dalang gamit, Oo, di ba? Mga damit niya. So binitbit niya na yon. Oo, Nakaimpake na. Opo, binitbit niya po yun. Hindi nga po siya nagpasintabi. Hindi man niya siya, aaris ako rito. Wala lang. Umalis ka Nandiyan na. ako sa pintuan, naglalaba ako. Hindi man lang niya ako kinausap. Oo. Na ano, basta kahit ang mga anak niya, hindi man lang, paano ba yan? Lalayas na ako rito. Ano, bahala na kayo sa buhay niya. Wala man lang siya sinabing ganun eh. Basta nag-alsabalutan na siya. Yan na. Umalis na. Siya nang kusa nag-alsabalutan. Hindi niyo siya pinaalis. Hindi ko siya pinapalis. na yun. Pinagtabuyan. Parang gano'n nung araw na yon. Oo. Wala nangyaring gano'n. Wala. Oo. Kasi po ako, tahimik naman ako eh. Hindi na kayo nag-uusap. Oo, yun hindi lang lang, talaga. hindi lang ako kumikibo na sa kanya. Kasi pag time na kumibo ako sa kanya, lalaki ulo niya. Ayun ang ayaw kong mangyari. So may Kasi problema ayaw ko talaga. yung Oo. kakausapin ko siya. Ayaw ko yung susuyuin siya. Kasi, kaya ayaw kong gawin yun. Matatalo niya ako eh. Kasi yung mga anak mawala ng karapatan sa akin. Matatalo, kumbaga sa ano, hindi na Lahat sila na nang hihingi niya, lahat na nang sasabihin niya, gagawin mo dapat Oo. after noon. Kaya ayaw mong mag-give in doon sa ganong klase. Oo, ayaw ko ng ganung part. Oo. Kaya ako, nasa gitna lang ako. I think ang isa sa mga tinatampo niya ay yung hindi daw siya sinuyo. Kumbaga hindi siya sinundan, hindi siya hinanap. Parang tanggap niyo agad na umalis siya sa bahay at hindi niyo na Nako. siya hinanap. Yun na nga po, ang tanda niya na, hindi naman po kailangan suyuin ka pa ng mga anak mo eh. Kasi alam naman ng mga anak mo, ugali mo eh. Kaya sila, hindi talaga manunuyo sa tatay nila. Hindi na talaga sasuyuin yung tatay nila. O tay, huwag ka lang malis, ganun ganito. Hindi na Pero siyempre sa ibang mga viewer natin, di ba kasi may ano mga... yan eh, kumbaga saan Oo. matigas din siya eh. Yun nga ang hindi maunawaan ng iba, ng mga Oo. viewer natin. Hindi nila maisip na ang mga anak ay magiging ganun. Oo, Sa kasi mga magulang. ang mga anak kasi, mahal nila tatay nila. Dahil kung maaari nga lang, ayaw nila ang tatay nilang malayo rito. Oo. Ayaw nila talaga. Kaya lang, siya lang kasi masyado ang mataas ang pride. Mataas ang pride ni Roberto. Hindi ko kaya ang pride niya. Hindi ko kaya. Oo. Taas po. Ngayon pong wala na siya rito, no? Umalis siya. Ano hong pakiramdam nyo? Mas naging magaan po ba ang pakiramdam o medyo hirap din ho kayo? Medyo hirap dahil marami akong nasasagap na chismis. Maraming sa akin, bato, Oo. na inaano ko naman na hindi totoo yan. Oo. Kaya ako magpapa-interview ako para malinawan ng tao. Ano pong pakiramdam nyo doon sa mga nababasa ninyo ng mga sinasabi ng mga Masakit tao? po. Na minumura kayo, iniinsulto kayo, Ayun na nga po, binababa kayo. masakit po talaga. Oo. Kaya kung sabi kong gano'n, kung ako magpapa-interview, talagang ilalabas ko ang totoo. Kaya lang, hindi na dapat. Ayaw nyo na. Apo. Oo. Pinidala ko sa ibang part kasi masakit sa akin na masaktan siya. Dahil pag ako nakasakit ng damdamin niya,
mahirap na. Hindi, saka ang intensyon naman natin Ang sana intention maayos lang po naman ninyo. po talaga ang malinawan Oo. ng tao na tumigil na sila. Oo. Dahil sila, wala silang alam sa buhay namin. Oo. Hindi nila alam ang buong istorya kung bakit nagkaganito kami. Dahil ako, sa totoo lang po, ayaw ko naman magkahiwalay kami. Dahil ang katuyan ko po dyan, matanda na kami. Sino pa ba ang magtutulungan? Ang hindi ko lang kasi matanggap sa kanya, yung pride niya. Pinaiiral niya yung pride niya masyado. Mataas masyado ang pride niya, hindi ko kaya. Kung kayo tatanungin na, mas gugustuhin nyo na nandito siya o mas gugustuhin nyo na malayo siya sa inyo? Ang akin naman po kasi, gusto ko rin po kasi ayaw ng mga anak na mawalay sa kanya. Ayaw din naman ng mga anak niya na magkahiwalay sila. Gusto niya buong pamilya din dito. Para tayo may okasyon na andito siya. Kaya lang, kung siya naman ang ayaw na sa amin at sasabihin niya may pera na siya, wala akong pakialam sa pera niya. Kanya na kung gusto niya. Kung gusto niya, ibigay niya sa mga babae niya. Kung gusto niya, ibigay niya sa mga kachat niya. May mga nanghihingi sa kanya, ibigay niya. Wala pakialam. Pero bukas pa ba ang loob mo? Kung sakaling makipag-usap siya sa'yo? Ay, open naman ako. At willing siya na mag-adjust sa inyo? Opo. Mag-a-adjust din kayo sa kanya? Parang gano'n. Pwede ba yun? Pwede ba pag-usapan Sa yun? puso ko eh. Oo. Hindi yung matigas. Madali naman ako kung pakiusapan. Saka madali yung mawala ang galit ko. Hindi ako nagtatanim ng galit. Kaya lang, yun na nga, pagka nag-away kami, lumalabas. Oo. Lumalabas yung galit Siguro ko. kung sakaling maaayos nyo ho yan, dapat pag nag-aaway na kayo, maghiwalay muna kayo, tapos bumalik na lang pag malamig na ulo. Dapat hindi kayo nagbabanggaan. Inaano rin niya ako sinasalungat niya ako, kaya mahaba Hindi ganon. story. Hindi gano'n, no? Oo. Para po kasi siyang babae. Ang gusto ko lang naman, kung babalik ka muli sa amin, gusto ko yung masaya. Tanggap mo sila, tanggap mo yung part ko. Yun lang ang gusto ko. Pag kami okasyon na andito ka. Oh, ito. Bantay. Kasama ko misis mo. Ayan. Ano? Ha? Pwede ba natin pag-usapan na para makauwi ka na rito? Ako po payag naman po ako umuwi dyan. Ayaw lang po Ayaw ko lang po yung mangyari. Hindi naman nila ako pinapansin dyan pag ako'y nasa bahay na. Parang hindi mo Hindi, sila- ganito po ang mangyayari Parang kasi hindi mo kasi kilala yung mga hindi anak lang mo. naman sila may problema, ikaw may problema ka rin, di ba? So meron tayong mga ugali na dapat nating baguhin. Hindi ko sinasabi na ikaw yung dapat magbago, pati sila, kailangan din mag-adjust, di ba? At ikaw ganun din. Ang gusto natin, hindi kayo maghihiwalay, hindi masisira ang pamilya nyo. Kaya ako ginagawa ito para mapagbati kayo, maging buo muli ang inyong pamilya. Kasi ayaw natin ng ganun Ayaw natin ng nasisira yung pamilya. So, pwede ba natin pag-usapan na ikaw umuwi ng bahay ninyo? Para maayos na natin to. Total, bukas naman ang kanilang pintuan para sa'yo. Uuwi ako dyan, baka mag-usap para maano ni Sir Julius na naging okay na tayo. Oh. Pero babalik ako ng probinsya kasi randun yung aking mga gamit Wala namang problema Mahal kayo ng Panginoon. Ayaw kayong paghiwalayin. Nakita mo ba kung ano nangyayari dito? Binibigyan ka ng trabaho ng Panginoon para maramdaman mo rin na mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. Basta huwag mong pabayaan ang pamilya mo. Opo. Pag kami nagkabati naman po hindi ko naman sila pababayaan Oo, susuportahan ko pa rin sila pag may kailangan sila. Pero hindi na po ako dyan yung pangmatagalan na nandyan. Kasi andun ako sa probinsya na yung mga gamit ko na nandun. Mga Okay naman. Wala namang problema. problema dun Basta huwag mo lang hayaan na masira yung pamilya. Tahimik na ang mundo. Tahimik na, wala nang isyo. Oh, ano na? Bantay, welcome home. Oy, Alex. Welcome ha. Halika na. Marilu. Eto na.
O, mag-usap kayong dalawa. Marilo. Ayan na, ayan na yung mga apo mo. Marami apo yan. Oo nga. Hmm. Yung mga apo mo. O, Wala pa bantay? dyan yung iba eh. Oo. Siya lang naman kasi ang masyado maano sa akin eh. Ako naman, wala naman akong Mm. ano sa kanya, sama ng loob. Ewan ko lang sa kanya, siya lang lang galit eh. Pinapahaba niya na yung usapan. Parang ayaw niya na akong kausapin. Hindi, okay lang. Hindi ko naman ibababa-pride ko sa kanya. Eh, hindi rin. Kailangan magbawas ka ng pride mo. Kasi ayoko naman Ito rin, magbabawas ng pride. Pareho kayo magbawas ng pride ninyo para magkasundo kayong dalawa. Kasi kapag ganyan katulad nagmamatigasan kayong dalawa, wala Katulad. mangyayari. Hindi ako kinikibo ng dalawa kong anak kasi nagpa-interview raw ako. Paano malilinaw kung hindi ako mapapa-interview? Kaya nga natin Diba? ginagawa ito. Hindi lang Kaya naman nga. ito basta interview. Kaya nga. Kundi gusto ko maayos kayong dalawa. Oo. Ayokong may pamilyang nasisira. Tama po. Tama Gusto po natin ang pamilya intact yan. Hanggat kaya natin ayusin, ayusin Kulangan natin. ng kusang ang sa balutan. Kasi, Alam mo Sige, naman sige. ako, ganun na ako magsalita. Simula Sige, sa bantay. sapol. O, ikaw naman bantay. Ano? parang wala akong nakikitang lahat magulang dito eh. Isa lang mo. Pero Kaya ako, talagang natural na lahat. sa akin yun. Pero para maano natin, maayos natin to, maging mapag-unawa ka rin doon sa mga unang anak niya. Ha? Ayun na nga po, yung sinasabi ko naman Huwag sa mong kanya. ipagdamot yung tahanan ninyo. Bukas sa mga sana bata, ang sa mga ano apo. niya. Kasi Tahanan wala namang para sa kasalanan yung mga lahat. yun. Ito ay tinanggap mo naman si nanay na anak niya yung mga yun. So dapat hanggang ngayon, tanggap mo pa rin na may anak si nanay sa una. At parang anak mo na rin yung mga yan. Para mga apo mo na rin yan. Ganun ang dapat mo maging tingin sa kanila. Hindi yung para mga estranghero o kapitbahay na papasok sa bahay mo. At alam ko naman may pagmamahal pa rin sa puso ninyo sa isa't isa eh. Wag nating tingnan yung nawawalang pagmamahal. Silipin natin yung natitira pang pagmamahal na pwede natin palakihin pa, di ba? So adjust tayo, no? Adjust tayo ng ugali. Okay lang po. Diba? Adjust. Madali naman po akong kausap eh. Ewan ko lang siya kung madali siyang kausap. Ikaw, Ako madali kausap. Okay ka na. Uy, dito ka na uwi. Po. Ha? Okay lang. Oo, Opo. para hindi ka na rin nahihirapan. Di ba? Kasama mo na yung mga anak. Kalaban Pwede mo. naman ako ditong ano. Mga anak. Halika na yan. Pwede naman ano. Payuhan mo nga itong magulang mo at na maayos natin to. Ito yung isa mong anak. O, halika rito. Ay, Ikaw magpayo sa 2 taon. yan, siya. Sige. O, anong tingin mo dapat gawin nila sa isa't isa? Magkaayos kayo, tay. Ikaw, tay. Kung ano na lang yung para sa amin, dito na lang kayo pumokus. Sa amin, tay. Huwag na yung kanin-kanino, tay. O kaya dito sa mga ate ko tsaka sa pamangking ko. Kahit Sa- anong mangyari kasi, kadugo namin yan eh. Tama. Diba? Oo, tay? katukoy niyo. Oo. Pero mas priority ko sa kanya kaysa sa akin. Tay, hindi dito kasi sa yun. Kaya Hindi kasi yun, ang tay. pinaiiral mo Yun kasi eh. yung tumatatak na sa isip Yan mo ang tumatatak sa isip mo. Oo, Priority. wag tanggalin mo yun sa Oo. ano mo. Mm. Kasi pag natanggal mo na yun sa isipan mo, Alam mo, at sila naman nag-a-assure sa iyo na hindi gano'n, kung Ito mas pa. gagaan mo kinakailangan mag-adjust ka, sila rin mag-a-adjust. Mag-a-adjust naman. Ganun kami. talaga. Adjustment talaga tayo dito. Hindi pwedeng magmamatigasan tayo dito. Dahil kung hindi, ba't pa tayo nag-uusap-usap ngayon, di ba? Kaya nga pakiusap ko sa iyo, yung mga apo mo, wala namang kinalaman yun eh. Ilagay mo Sagutin natin to. Ito yung issue ni ni Bantay na hindi raw kayo, hindi nyo na siya tinatawag na tatay, Hindi po. malamig na kayo sa kanya, hindi nyo na siya iniyayakap. Hindi po sa ganun. Hindi po kasi Oo. kami pinalaking, hindi po kami lumaking malambing, maano sa magulang, pero may respeto po kami. Mahal po namin sila. Sa puso po namin yun, sa isip puso, pero hindi po kami malambing. Nakatulad sila ng malambing. iba na yung yayapos tatay, nay, happy birthday, nay. Pero sa wala silang salita po ganun eh. namin, napapakita namin, pero Hindi yung, naman ganun napapakita talaga nila. kayo. Hindi Oo. lang ginagawa. hindi kami Yung, Eh, sensitive na yata to masyado, tumatanda na kasi. po talaga eh. Kahit naman po Oo. sino yun ang eh. Hindi, mag-effort din Happy kayo. Father's Day. Talagang hindi sila bumabati ng ganyan. Hindi ganito na lang, no? Para mas mag-effort din kayo. Nag-effort Alam mo, naman oh, po. hindi, batiin nyo Happy Father's Day, Happy Birthday. Hindi nyo raw naalala eh. Tinuturuan ko sila. Masasabi ko
Ang galing nyo, Sir Julius. Kailan lang nagkahiwalay kami. Ito na ngayon. Medyo pinaglapit nyo kami. Kaya, Ikaw lang naman papasalamat po ako ng gusto. Dahil talaga naman pong ayaw kumawalay sa pamilya ko eh. kasi mo pa yung Kaya, iisip salamat tayo po ng marami, Sir Julius. Kayo naman po loko. yung Oh. ginawang instrumento ng Panginoon na maayos ang pamilya namin at mabigyan ako ng magandang trabaho. Kaya, saludo po ako sa inyo, Sir Julius. Po, congrats sa inyo. Congrats. Ang Pagdatingin akin niyo lang po ang naman. inyong trabaho at ang pag-aalaga po ninyo sa pamilya. Sana mahalin mo yung trabaho mo sa kanya. Yun na tatay nyo. Tagal ko nawala rin. Ano? Dito na ako. Makakasama nyo na ako. Babago na tatay nyo. Yan ang gusto ko marinig. Bago na rin kayo. Para Lahat maging magbabago. maging masaya uli. Pamilya natin. Na? O, bago tayo umalis sa inyong tahanan, Bantay Marilu, ano may papangako mo sa iyong asawa? May papangako ko po sa aking asawa kasi nangyari na po yung ako'y umalis dito at ngayon naibalik niyo uli ako rito. Mamahalin ko na po yung asawa ko, maging yung pamilya ko, mga anak ko, mga apo ko, mamahalin ko na pagpapakita ko sa kanila ang pagmamahal ko bilang isang magulang na ama. Yun po, Magbabago ka na. magbabago na po ako. Yan ang sinasabi ko. Kailangan mag-adjust, no? Ikaw naman, Nay, ano masasabi mo sa iyong asawa? Ano mapapangako Masasabi ko mo? naman sa kanya, pwede ko naman ayusin yung sarili ko. Papaganda ka? Hindi. Kaya lang, ang masasabi ko lang naman sa'yo, kung ano yung nakikita mo, pabayaan mo na lang. No talkies na lang. Para maging matahimik tayo at na magkasundo tayo. At ng mga anak mo, maging masaya naman. Kasi nagagalit lang naman sila sa akin dahil sa pag-ano ko sa'yo. Nagagalit sila. Masyado rin kitang inaano. Hindi lang, sabi ko, hindi nyo lang kasi ako naintindihan. Ngayon, ako naman, pwede naman pong i-adjust ko yung sarili ko. Oo, dahil ako naman madaling makaunawa. Saka malawak pong pag-unawa ko. Saka madali ko pong alisin yung galit sa sarili ko. Yun lang po. Yan ang gusto ko marinig. Oo. Mag-a-adjust ka, mag-a-adjust Mm. din siya para mas maging mapayapa yung buhay ninyo rito. Di ba? Tama po. Kasi ako naman din ayaw ko rin naman na nagkakawatak-watak kami. Kasi lumaki ako sa isang magulong pamilya rin. Kaya gusto ko sila, ayaw kong maging watak. So yan ang isipin natin lagi. Oo, Huwag saka natin gusto ko- payagan mawatak ang Kung ako pamilya. mawawala sa mundo, magkakasama pa rin sila. Yan ang lagi ko rin naman pinapakiusap sa mga anak ko. Magmahalan kayo. Dahil wala namang tutulong sa inyo, kundi kayo rin magkakapatid. Tayo lang din na magtutulungan. Well said. Thank you. Thank you, Nay. Thank you, Bantay. Apo. And congratulations sa mga blessings na dumarating sa'yo. Meron ka na ngayong trabaho sa Batang Quiapo. Salamat. May role ka na ba doon? Meron na po. Anong role mo doon? Bali ako po yung manggagawa ng barko eh. Tauhan sa barko. Naka-helmet po ako doon, tsaka nakaguantes, nakabota. May binigyan na nga po ako ng pangalan eh. Ano? Kulas. Ay, Ako na po si Kulas sa Batang Quiapo. Thank you, Direk Coco Martin. The best ka talaga. Tapos, bukod sa sa pag-acting, meron ka ba yata trabaho iba doon? Bibigyan pa ho ako ni Direk Coco na pag wala kaming taping Oo. at kukontakin ako, may taping yung kabilang unit, gagawin po raw niya akong utility doon. Ayun. Para hindi nawawala Thank yung you, Lord. aking Thank you. trabaho po. Thank you sa Salamat blessings po. ni Lord sa inyo. O, Nay, Opo. ayan, magiging Maraming- busy si Bantay. Maraming salamat din po, Direk Coco. Direk Coco. Oo. Sa ginawa niyong tulong po sa asawa ko. Dahil, kasi po pag wala siyang trabaho, na-stress na po siya. Kaya, salamat po sa inyo at binigyan niyo siya ng pagkakataon na muling lumabas sa TV. Yun lang po. Maraming salamat po talaga. Salamat po, Direk Coco. At ako tinulungan niyo po. At salamat din po kay Sir Julius Babaw, kay Ma'am Beng Canon at kay Sir Alex Sabrano. Dahil sila po yung tumutulong sa akin po talaga. Siyempre, sa taas.
Nangunguna. Sa lahat to. Si Lord. Kami sumusunod lang kami. Kung anong Opo. iutos sa amin. Siya po. Di ba? Oo. Po, maraming pong salamat. At ako, pahintulutan mo ko na tumulong sa'yo. Kasi nabanggit mo sa akin kanina na kailangan mo may paggawa rito. Opo. So, bibigyan kita ng 20,000. Ay, Ha? salamat po. Para maipagawa mo yung bahay mo, po ha? salamat sa inyo, Ah, sir. ha? At ito po gusto ko rin naman po sana mapaayos tong Yeah, ano. pagawa mo na, ha? Po. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Welcome po. Yeah, Salamat thank po. you. Thank you sa inyong dalawa. Congratulations. Congratulations Salamat sa inyo. po, sir. Oo. Sa kanila na bag. Hindi, kaya hindi ako bumibili ng bag. You're so Bumibili. blessed, oo. Kasi ba't ako bibili? Taon-taon may bag ako nare-receive. Exactly, oo. Di ba? Parang sobrang kung ilang years na ako sa kanilang endorser, yun yung Ganun dami rin karami. At hindi lang Saya, Pasko. saya. Pag Pati birthday ko. oo. Oo, yan. Tapos pag anniversary nung Ultra Mega. Yeah. Yan. Bigay ni Ma'am Julie. Oo. And then, because endorser si Pokpang, Oo. si Pauki, Oo. at merong matching Sinelas ni St. ang ganda, Francis. St. Francis. St. Francis Assisi. Ba to? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali ngayon habang tayo nag-interview, parang bukas yata yung feast day. Ah, talaga? Paki-google mo nga, Papo. Google na natin. Today. Today! Ay, na mo? Oh, St. How Francis, blessed. oh. See, habang kami po ay nag-shoot ng aming vlog, may St. Francis na keychain, si Mama P, Sinelas. na chinelas, St. chinelas sa St. Francis, ngayon din po. Oo, St. Francis de Assisi. St. Francis de Assisi Feast Day today. Oo. Ngayong Sunday. Happy Feast Day po. Yay! Ayan. So ito, gift din sa akin to. Yeah, Tapos, kasi ako, mahilig ako maglabo eh. Traveler ako. Yeah. So, yeah, kailangan boy. ko to. Parang gabay, di ba? Ayan. So where your slippers or sandals take Oo, you, ganon. Ayan. you'll be safe with the St. correct, Francis. correct. God bless the Tapos, St. Francis. Imagine, no? Feast Oo day. nga, fiesta pala niya ngayon. Ayun. Ayun. Yan na. Yun na. Simulan na natin. Simulan natin. Ang bag reveal. Ano ba gusto mo? Yung labas muna o loob? Yung labas. Labas muna. Unahin Ito natin yung yan. mga extrang mga pack. Ay, wait. Bago yun, Oh. would you know kung anong tawag sa bag na to? May tawag di ba nga sa Alam LV? eh. Ano ba tawag dito? Oh. Kung alam niyo po yung style ng bag na to, yung mga nanonood sa atin, pakitype lang po sa comments below. Alam to ng mga Nepo babies. For sure. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.